we condemn to the highest terms the bullying tactics that are being perpetrated by the Chinese towards our fisher folks, mga fishermen natin at ating mga trupa sa West Philippine Sea. Kaya kailangan suportahan natin ang AFP Modernization Program para tayo ay magkakaroon ng credible defense posture as far as our neighbors are concerned. Para respetuhin tayo ng ating mga kapitbahay. Pero pagdating sa budget deliberation, anong ginagawa? Tinapyasan pa ng 15 billion yung AFP Modernization Fund. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. It really breaks my heart. Ako, being a former soldier, being a former policeman, para bang feeling ko, itong mga politiko na itong parang niluluko lang ninyo itong mga sundalo natin at mga trupa natin. Para bang, sige, pinapain, tapos wala mo lang. Kaya nung paglabas ng NEP from the palace, from Malacanang Palace, papunta sa House of Representatives, ang nakalagay doon sa AFP Modernization Program was 50 billion pesos. Pagdating doon sa mga congressman, tinanggalan nila ng 10 billion. Ginawang 40 billion. So, from the House of Representatives, yung GAB, General Appropriations Bill, na umakyat sa Senado, 40 na lang, 40 billion. Pagdating doon sa Senado, ako being the defender, being the sponsor of that budget, sabi ko sa chairman, hindi ako papayag na hindi maibalik yung 10 billion. Dapat ibalik natin yan. Kasi para niluloko natin ating mga sundalo, mga Navy natin dyan. So, pumayag sila. Binalik. Paglabas ng Senate version ng budget, from 40 galing sa House of Representatives, ginawang 50 doon sa Senado. So, successful tayo. Naibalik natin yung 10 billion. From the Senate version, pinasa doon sa BICAM. Pagdating sa BICAM, tinapyasa ng 15 billion. So, naging 35 na lang. So, isa rin yun sa kinasama ng butse ko. Kaya hindi ako pumirma ng BICAM report. So, yun lang ang gusto ko iparating sa inyo. Nagsumbong lang ko sa inyo para alam niyo. Nagsumbong lang ko. Dahil pag doon ako magsumbong sa hindi ko kakampi, aside na hindi ka, they won't understand you.